Kasi talagang papasok pong politika dyan dahil sa katunayan na wala na po talagang ibang kasong linilitis itong ICC kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung sweldo ng mga WES, ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay po pwedeng malagay sa abirya dahil kung wala ng kasong linilitis, bakit pa magko-contribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura ang operasyon ng hukuman. Ha? Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. Hindi ko po alam kung anong magiging apekto nitong paghain ng motion neto, no? Doon sa naaproba ng proposal na magkaroon ng domestic legal remedy na na-explain ko na rin. No? Um, Tanging si Tatay Digong at si BP Sara po ang makapag-decision dyan. No? Pero sa akin, gaya na aking sinabi naman, yung domestic legal remedy, well, at the very least, it will influence the ICC para i-release si Tatay Digong. Dahil ayaw nila na magkaroon ng encuentro between Dutch courts and ICC. Kumbaga, bisita sa teritoryo ng Holland. Ayaw nila siyempre magkaroon ng salungat na desisyon, yung korte ng kanilang host state at saka yung sa sarili nilang hukuman. Awkward naman yun na ipapatupad ng host state yung desisyon. Siyempre, ng host country, no, at hindi ng ICC. At talaga namang wala naman laban yung ICC kapag nagdesisyon ng lokal na hukuman, no, kasi ang kapulisan ng Holland ay kontrolado pa rin ng hudikatura, no, samantalang wala namang sariling pulis ang ICC. Umaasa lang siya sa kooperasyon ng mga kasapi ng ICC. So sa tingin ko, pwedeng matuloy yung domestic legal remedy at yan ay isang dahilan para iparating ang mensahe sa ICC na wag nilang pupolitikahin ang kaso ni Tatay Digong. Ano bang ibig sabihin ko dyan? Kasi talagang papasok pong politika dyan dahil sa katunayan na wala na po talagang ibang kasong linilitis itong ICC kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung sweldo ng mga WES, ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay po pwedeng malagay sa abirya dahil kung wala ng kasong linilitis, bakit pa magko-contribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura ang operasyon ng hukuman. Ha? Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. At dyan po ako nagkakaroon ng alinlangan kasi baka nga sa kagustuhan nila na matuloy-tuloy ang kanilang sahod na 144 million kada taon ay ituloy nila yung paglilitis kay Tatay Digong, no? Well, ang aking forecast nga is baka mabigyan ng provisional liberty si Tatay Digong pero baka i-dismiss yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Kasi nga po, ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ay ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender sa pagkatao ni Tatay Digong at yan ay pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas na meron pang jurisdiction ng ICC. Now, yung jurisdiction kasi reckoned from the perspective of the state. Kaya nga po yung unang proseso dyan, ang Pilipinas ang pinakakomento doon sa motion ng prosecutor na magsimula ng preliminary investigation. At doon nga tayo natalo kasi hindi naman inargue ng Solgen noon na wala ng jurisdiction ng hukuman. Ang inargue lang nila yung tinatawag na complementarity principle na Philippine courts are able and willing to operate. No? At ang sabi naman ng hukuman, hindi mo naman inargue kung anong epekto ng paglalabas ninyo sa tratado. No? So ibig sabihin yan, inaamin mo na mayroong jurisdiction. At yung complementary naman, pwede mong ilabas dyan sa confirmation of charges. No? Pero ganun pa man, kaya rin ako yung umaasa na mapagbibigyan niyang motion to dismiss upon lack of jurisdiction dahil nga dun sa pangalawang taon na nagsimula yung request for preliminary investigation ay dahil dahil nga po nagkaroon na ng kaso na sinasabi na pwede lang magpatuloy ang investigasyon kapag nasimula ng preliminary investigation doon sa unang taon. Yan po yung kaso ng Burundi. Now, ginagamit din niya ng prosecution na pinagtuloy daw yan, kasong yan, bagamat bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero hindi naman inamin at in-emphasize ng prosecution ng ICC ay yung pagbitiw ng Burundi at saka yung pagsimula ng preliminary investigation ay sa loob ng isang taon pa rin. So sakop siya nung isang taon matapos magbigay ng magdeposito ng instrument of ratification na nabigyan ng abiso ang piskalya ng prosecution
na magpatuloy sa preliminary investigation. At pagdating naman sa Pilipinas, malinaw na malinaw, nasa pangalawang taon na yan. Pero yun nga po ha, talagang delikado yung argument ng mga abogado ng mga biktima ng sinabi nila na ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender kay Tatay Digong na katotohanan naman kasi kinidnap na ni Marcos Jr. si Tatay Digong, hindi sinunod ang Article 59 ng ICC at naging extraordinary rendition ang naging kapalaran ni Tatay Digong. At ito nga yung kukwestiyonin ngayon dapat sa lokal na hukuman. Ang issue, importante hindi lang sa Holland kundi sa buong daigdig. Once and for all, ang pangingidnap ba para di umano mabigyan ng katarungan ng mga biktima, tama ba yan? O dapat dahil ito'y mali, hindi dapat magpatuloy ang hukuman. Talagang sa akin, importanteng madesisyonan po yung kasong yan. No? At siyempre, kapag nagdesisyon ang Dutch court na dapat bigyan ng mas malaking importansya ang karapatan ng pantao, nako, isang interesting issue na naman po para sa ating lahat yan. Sino ngayon ang masusunod? Yung headquarters agreement sa panig ng Netherlands at ng ICC na nagsasabi na dapat kuidaw ang good government of Netherlands sa lahat ng gawain ng ICC or dahil obligasyon ng Netherlands na ipatupad at isulong ang karapatang pantao ng lahat ng tao sa kanyang teritoryo, miski hindi European, dapat bang bigyan ng mas malataas na importansya ang karapatang pantao. Sa akin, siyempre, wala pong debate dyan. Mas importante karapatang pantao kaysa just sa tinatawag na headquarters agreement dahil in the first place, yung hukuman dapat pinapatupad din ang karapatan ng pantao. At kung sila mismo ang lalabag, bagamat ang kanilang mandato ay para nga mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen sa buong daigdig, dapat na yan. Kung ang korte na may ganyang mandato na magbigay ng katarungan sa pinagkakaitan ng katarungan ay siya mismong gagawa ng hindi makatarungang bagay. So, inaasahan natin na mananaig talaga ang karapatang pantao pero syempre kinakailangan maihain yung domestic legal remedy dahil otherwise hindi naman po makakagalaw ang lokal na hukuman ng Holland. Kaya nga po kahapon at maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta dito sa tagumpay na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan para kay Tatay Digong dito po sa Dahig. Maraming salamat po sa lahat ng punta. Maraming salamat po sa lahat ng nag-volunteer. Maraming salamat kay aking partner, super duo Maharlika at ang kanyang team from LA. Okay, si Madam Elena, si Norly at saka umalis na si Roland pero tumulong din, no? At lahat si Makabaya, no, si Jessica, ito po yung talaga yung mga responsable. At ating mga DJ, galing-galing po, libre po yung aming DJ at sound system, ha? Oo. At saka yung mga pinakamalalaking delegasyon, no? Bus-bus po, mga nanggaling sa UK, 10 biyahe. Yung mga nagbiyahe sa Paris, alam niyo ba, yung bus ng mga taga-Paris, mga 15 sa kanila, alas 10 pa, natapos na kami, alas 5, nagpunta kami sa street hanggang alas 6. Naku, para silang sardinas po doon sa maliit kong tinitirahan, no?